Okay. Sabi ni brother no, Kuya Romy Nunez, kausapin ng Panginoon everyday. Sabi niya. Okay. Assalamualaikum mga kapatid, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, Lunes ngayon, isang pinagpalang Lunes. Praise the Lord sa panibagong linggo na naman na ating panibagong pakikibaka, pakipaglaban sa mga pakibagay dito sa mundo, sa ating mga buhay. Binabati natin yung mga regular nating kasama, sina Brother June, Joseph June Tihano, yan. Saka si Kuya Romy Nunez, saka si Mystery of Faith, Iglesia Catholics, at iba po nating mga kapwa Katoliko na siyang nakakasama natin o sumusubaybay sa atin sa ating ginagawa na ito. So, ito rin ay tinatawag nating Preaching in the Wilderness series, sapagkat alam natin na bagamat napakalawak ng narating ng TikTok, but or napakarami ng ating marami yung followers, yet hindi natin hindi natin ma-assure or masisiguro na maraming makikinig sa atin, sapagkat napakaraming mga magagandang content dito sa TikTok. At sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 ay ito pong sinasabi, mga kapatid. Proclaim the word of God, the word, for be persistent, whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. Verse 3, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So that is why we are commanded by the scripture to proclaim the word of God, whether it is convenient or inconvenient. So, shalom mga kapatid. So, let us start it by prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. We praise you and we thank you, Lord God, for this morning, for this another life, for this another opportunity, for this another privilege, for waking us and saving us from the fast week and blessing us and keeping us healthy. We thank you for this morning. We thank you for this day. We ask forgiveness of all our sins, O Lord, in our words, in our actions, in our thoughts, and the things we're supposed to do that we fail to do, and the things we're not supposed to do that we do. We ask forgiveness from all of it, O God. Have mercy on us. Have mercy on us. And we entrust you this day as we read and contemplate and reflect on your word. Speak to us, O God. Make our hearts like a fertile soil, that your seeds, that will accept your seeds, the word of God, and it will grow in our lives and will have fruits and will have harvest, abundant harvest when the time comes. We ask you to speak to us through the power of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. And we are also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that says, for the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. We lift to you
all these things, all our friends, all our loved ones, and all those who will join this morning, oh God. We ask this through Christ our Lord, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom, mga kapatid. So, ang ebanghelyo natin ngayon ay is taken from the Gospel according to Saint John chapter 3 verses 1 to chapter 3 verses chapter 3 verses 1 to 8. Glory to you, Lord. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. He came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one can do to these signs that you are doing unless God is with him. Jesus answered and said to him, Amen, amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Nicodemus said, once grown old, be born again. Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again, can he? Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, you must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Yes, Brother June. Monkey, 20 years bedridden. Okay. So, haba ng pagka-bedridden niya, Brother John. May he rest or she rest in peace, and let the perpetual light shine upon him or her. In Jesus' name, Amen. So, kahabagan nawa siya ng Panginoon. I'm sure sa 20 years na bedridden siya, Brother John, he was being purified and preferred by the Lord. Haba ng 20 years na yon. So, sa comfort sa pamilya na yung paghihirap niya for 20 years ay natapos na. And then, of course, sa atin sa pamilya, kahit sabihin mong bedridden yan, kapag mawalan tayo ng miyembro ng pamilya, ay masakit yun sa atin. Kasi sa atin, ang kultura natin, lalo na tayo na mga sumasampalataya sa Panginoon, ay hindi ko mo may sakit na miyembro ng pamilya is members ng ating pamilya, may sakit man yan o wala, ay mahalaga ang miyembro ng pamilya sa atin, especially tayo na mga sumasampalataya. 49 years old. So, sige, God bless to his or her soul in Jesus' name. Amen. So, si Kakay lagi natin nakakasama. Kakay, God bless you. And then, okay. So, at saka binabati rin natin yung mga silent supporters natin sa Facebook kapag kinukuha na natin, ina-upload na natin ito sa ating account natin sa Facebook. So yan. Okay naman ang audio ko, Brother John, kasi ibang cellphone tong ginamit ko. Ayan. So
Ebanghelyo ngayon mga kapatid, it's about may rin. May sa mga bedridden brother Jun for 20 years. Grabing grabing sakripisyo yun, no? Hirap. So, ripe age na yun sa isang ganong taong may sakit, yung 49 years old. Kasi kung bedridden ka for, grabe, no? So, pagpalain nawa ng Panginoon yung sambahayan nung, ng kapatid mo. Lalo na yung nag-alaga sa kanya, nagsakripisyo ng nag-alaga sa kanya. Pagpalain nawa ang kanilang mga buhay. So, yan ang sinasabi sa aklat ni San Pablo sulat niya kay Timoteo na ang isang tao na hindi kumakalinga sa kanyang kapamilya ay masahol pa sa walang pananampalataya. Okay, so pagpalain nawa sila ng Panginoon sa kanilang pagtitiyaga na kalingain at targain yung kanilang miyembro ng kanilang pamilya na nabidridden for 20 years. Ito sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. So, pagpalain nawa ng Panginoon yung kapatid mo at kanyang mga anak, ang kanyang asawa na kumalinga sa iyong pamangkin for 20 years. That is so mahaba na yan, Brother John, especially kapag may sakit. Okay? So, ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid is about the conversation ng Panginoong Jesucristo at si Nicodemos na Pariseo. At ang settings nitong pag-uusap nilang dalawa ay gabi ito mga kapatid. Gabi, sapagkat alam natin na si Nicodemo ay miyembro ng Pariseo at isang hahamakin siya ng mga kasamahan niyang Pariseo kapag nakikipagkita sa Panginoong Jesucristo. Parang katulad nung yung babae sa balon doon sa John chapter 4 after nitong John chapter 3 na may babaeng nakausap ang Panginoon sa balon at nag-i-give siya ng tanghaling tapat sapagkat yun yung oras na walang tao. While ito si Nicodemo, isa siyang miyembro ng Pariseo, natural, alam nila ang batas, alam nila ang kautusan ni Moses, at itong si Nicodemo ay nakipagkita sa Panginoon at makikita natin na si Nicodemo ay kinilala niya ang Panginoon na Rabbi. At sinabi niya rito sa verse 2, he came to Jesus at night and said to him, so yun yung purpose bakit kinakailangan niya pumunta ng gabi, sapagkat ayaw niya makita o malaman ng kanyang mga kasamahan na mga Pariseo or na mga matatanda sa Israel na siya ay nakikipagkita sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya ito sa John chapter 3 verse 2, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one can do the signs that you are doing unless God is with him. Okay, mga kapatid. And then, so kinilala ni Nicodemo that the Lord Jesus Christ came from God. And then, dito sa verse 3, John chapter 3 verse 3, isa ito sa pinaka-famous verse, mga kapatid. Ang sinasabi dito, ang gamit ko na Bible, mga kapatid, is New American Bible. Ang New American Bible is translated from all, taken from all original languages and all manuscripts na manuskrito ng mga lumang manuskrito ng banal na kasulatan. At ang sabi dito mga kapatid, ito yung pinaka-famous na verse na memorize ng mga kapatid natin na ibang sekta, mga separated brethren natin. Ang marinig mo sa kanila, mga kapatid, is unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero dito mga kapatid, sa John chapter 3 verse 3 ng New American Bible, ang sabi dito, sabi ko nga sa inyo, it was taken from all the original manuscripts na available nung i-translate itong New American Bible.
And then, nakasabi nito, sabi ng Panginoon, Jesus answered and said to him, Amen, Amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. So you see, ang ginamit po rito na term dito sa New American Bible is born from above, not born again. Kasi kung sa panahon na yon, kung sa konteksto na yon mga kapatid, nung panahon ng Panginoon sa Kristo, kung sasabihin mong born again, ipanganak ka lang muli, ang mangyayari is walang pagbabago. Kasi, kung babasahin natin sa Psalm 51 verse 5, sabi ni King David, ako'y ipinanganak ng, bago pa man ako'y panganak, ako'y makasalanan na. So kung ipanganak ka muli, it is the same na you are still under sin. Kaya dito sa verse 5, ang sinasabi dito is born from above. Unless a man be born from above, he cannot enter, he cannot see. No one can see the kingdom of God without being born from above. Yung ginamit dito term is born from above, not born again. So kung titingnan natin yung argumento, kung narinig nyo kanina, ang paulit-ulit na nagsabi ng born again is si Nicodemus. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ibig sabihin, kung isipin natin, nagpasimula or nagbigay ng pangalan sa mga separated brethren natin na born again is not our Lord Jesus Christ, but Nicodemus. So, ibig sabihin, para bagang si Nicodemus yung founder ninyo or nagbigay sa inyo ng pangalan. Not our Lord Jesus Christ. Bakit ditong verse 3 na ito, sa original language mga kapatid, ang born dito, na salita dito, yung word na ito, yung born above na ito, bakit born from above, itong New American Bible? It is because ang Greek na salita niya nakatumbas is anoten. At kung titingnan niyo yung term na anoten, mga kapatid, is ang kahulugan niya is born from above, not born again. Kasi kung nga sa inyo, kung sa konteksto nila sa panahon na yon, na hindi pa napapako ang Panginoong Jesucristo, so kung maipanganak ka muli, you are still under sin, kasi naipanganak na ulit lang yung kapanganakan mo. Kaya ang sinasabi dito sa New American Bible, sabi ko nga sa inyo, na born from above, kasi ang katapat niya na salita sa Greek is anoten. A-N-O-T-H-E-N, anoten, na ang kahulugan is born from above, not again. So therefore, kung titingnan natin, ibig sabihin, ang nagbigay pala ng pangalan sa mga separated brethren natin, na sinasabi nilang born again sila, is si Nicodemus, not our Lord Jesus Christ. So born from above, ang kapanganakan natin dapat magmumula sa Panginoon. Pag sinabing born from above, ang kingdom of heaven, kingdom of God, ang kahulugan nun is yun yung galing sa Diyos. Kaya pag sinabi yung kingdom of heaven, kasi ang mga Hudyo ay they are very strict when it comes using the name of the Lord. Kaya kung minsan kapag makita nyo kingdom of heaven, kingdom of God, pareho lang po yun mga kapatid. Kasi they are very strict when in using the name of God. Kaya kung yung magrinig nyo kingdom of heaven, kingdom of God, pareho lang yon. So born from above, ibig sabihin, born, kapanganakan na magmumula sa Diyos. Kapanganakan na magmumula sa Diyos. Hindi sa pamamaraan ng tao, mga kapatid. So yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, doon sa King James Version sa Biblia ng mga kapatid natin mga protestante, sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new.
Sa Tagalog, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Yun sinasabi doon. Yung term na nakipag-isa, paano ba tayo makikipag-isa sa Panginoon para ma-attain or ma-obtain natin yung kapanganakan mula sa itaas? Paano natin maabot yun, mga kapatid? Actually, dito rin. Ang sabi dito, diretso natin sa verse 4, sabi ko sa inyo si verse 4, ang sabi dito, Nicodemus said to him, how can a person once grown old be born again? Take note, ang John 3:3, born from above, ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Ang kay Nicodemus, nung inulit niya yung salita ng Panginoong Kristo, ginamit niya yung born again. Nicodemus said to him, how can a person once grow old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again. Can he? Kung babasahin niyo yung later part dito, pinagsabihan ng Panginoon si Nicodemus, sabi niya, guro ka pa naman sa Israel. Okay? Dito sa verse 10 mga kapatid, kasi hindi kasali sa readings ngayon. Basahin natin yung verse 10. Kasi, ilang beses inulit ng Panginoong Kristo that a person must be born from above. Pero si Nicodemo, ilang beses nang inulit na born again. At sabi niya, Nicodemus said to him, how can a person once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again. Can he? Dalawang beses na dito pa lang sa verse 4 na ito. Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. So yung being born from above is sa paraan ng water and spirit. So kung i-research natin, mga kapatid, kahit sa mga lumang dokumento ng simbahan, ng mga early church fathers, ng mga early Christians, kasi pag church fathers, ayaw ng mga separated brethren natin, mga early Christians, itong verse 5, ang pinapatungkulan dito ay ang bautismo, mga kapatid, ang binyag. Okay. So dito ang sagot ng Panginoon na itong paraan pala ng pagiging born from above is by means of water and spirit. Yan. Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, what is born of spirit is spirit. Do not be amazed. I told you that you must, verse 7. Ilang beses inulit, mga kapatid. Do not be amazed that I told you, you must be born from above. So you see, yung John chapter 3 verse 3 at saka verse 7, pareho yung statement ng Panginoong Kristo that we must be born from above, not born again. Kasi ang statement na born again, it was given or suggested, minention ni Nicodemo out of his ignorance. Bakit sinabi natin ignorance? Out of his ignorance. Dito sa verse 10, mga kapatid. Hindi siya kasama sa readings ngayon. Jesus answered and said to him, you are the teacher of Israel, and you do not understand this. You see? Nasabi yun ng Panginoon kasi paulit-ulit na sinabi ni Nicodemo, born again, born again. Samantala, sinabi na ng Panginoong Kristo na born from above. So yung kapanganakan pala natin must be from above, must be from God. And how it will happen? Ang sagot dito sa verse 5, mga kapatid. Ang sabi niya, Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. So, being born of water and spirit. Kanina, binanggit natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Paano ba tayo makipag-isa sa Panginoong Kristo? Yung tanggapin ba natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating mga buhay? Hari? Yes. That is a part, mga kapatid.
Pero ano yung dapat nating gawin na para makipag-isa talaga tayo sa Kanya ng buo? Sa anong paraan, mga kapatid? Basahin natin dito sa Romans chapter 6, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible. Sa Romans chapter 6, ito ang sinasabi. Okay. Romans chapter 6 verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Yan. Sa makatwid tayo namatay at nalibing nakasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. You see? Yung mga salita. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makaisa tayo ni Kristo, tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Okay? Did you hear, mga kapatid? Nakita nyo? Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. So, ang pakikipag-isa natin sa kanyang kamatayan is through our baptism. Through our baptism. So, yun yung sinasabi sa John chapter 3 verse 5, unless a man be born of water and spirit. Ang pagiging born again is not aalis ka sa pagiging Katoliko at lilipat ka sa ibang sekta, sa mga Protestante, born again ka na. No. O sabagay, pagbigyan natin, born again ka na kasi si Nicodemo naman yung nagsalita ng ganun. Pero hindi ang Panginoon. Kasi ang sinabi ng Panginoon, unless a man be born from above, no one can enter the kingdom of God without being born from above. Yung Greek word na anoten. So therefore, ang founder pala, kung tutuusin, ang founder pala ng mga born again, or ang nagbigay pala ng pangalan sa mga born again is si Nicodemo, hindi ang Panginoon Kristo. Kasi ang sinabi ng Panginoon Kristo paulit-ulit, John chapter 3 verse 5 at saka sa verse 7, we must be born from above. No one can enter the kingdom of God without being born from above. Not born again. So yung kapanganakan natin mula sa Diyos, gagagawan ng Diyos. Hindi natin gagagawan, hindi sa ating pamamaraan. So, para tayo maipanganak sa kapanganakang nais ng Diyos, coming from God, is we must be baptized. Yung pakikiisa, ang bautismo natin ay pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Diba? Namatay yung lumang pagkatao at muli kang nabuhay sa panibagong buhay kay Kristo. Kaya yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito rin yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 3 to the following verses. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya isang bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Yan, mga kapatid. So that is why very important sa atin, sa Catholic Church, yung bautismo. Sapagkat ang bautismo ay pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Natural, alam ko kaagad kung anong kasunod na sasabihin ng mga separated brethren natin. Bakit? Yung magnanakaw sa kaliwa, sa kanan ng Panginoon, si Demas. We name him Demas. Diba? Bakit wala namang bautismo yun? Sabihin nila, diba? Yun yung gagamitin nila. Wala namang bautismo yun. He never undergo sacraments. He never go to church.
sagot ka nung pare nung isang pare natin, hindi ko lang matandaan ko sino nagsalita, narinig ko lang ito. Wala naman siyang ginawa. Sabi nung pare nung narinig ko lang dito mga ano lang. Sabi niya, siya nakapako. Tayo hindi tayo nakapako. Kaya wag mo ikumpara sarili mo sa kanya. Okay? Yun yung i-quote nila mga kapatid, ha? I-quote ng mga kapatid natin ng ibang sekta, mga separated brethren natin, na yung magnanakaw, hindi naman nabinyagan yun. Bakit? Bakit siya isinama ng Panginoon sa paraiso? You will be with me in paradise. Di ba nung sabi ni Dimas, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ang sagot ng Panginoon, today you will be with me in paradise. O isinama siya ng Panginoon sa paradise, wala naman siyang binyag. Pero take note, katulad ng binanggit natin kanina sa Romans chapter 6, ang binyag natin ay pakikiisa natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Ang magnanakaw, ang binyag natin, our baptism, pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Ang magnanakaw, nakaisa siya ng Panginoong Jesucristo sa aktwal na kamatayan. At maaring nung sinundot ang tagiliran ng Panginoon, ng sibat, ay natalsikan siya ng dugo ng Panginoong Jesucristo. So, nakaisa siya ng Panginoon sa aktwal na kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa cross. Tayo yung pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo is through our baptism. That is why we in the Catholic Church, baptism is necessary. Kasi ang baptism is pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So therefore, if you are not baptized, ay hindi mo nakaisa ang kamatayan, hindi ka nakaisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Yeah. Pero may narinig ako sa simbahan natin, halimbawa, you are not baptized, then mamamatay ka na. But you desire to be baptized, pero namatay ka, but in your heart, you desire to be baptized in the Catholic Church. May ano na raw yun, may yung desire na yun, that it will cause you na matanggap mo yung pangako ng Panginoon sa binyag. Kasi you desire, namatay ka, hindi ka nabinyagan. But you desire to be baptized sana. Kaso lang nung last moment ng buhay mo, gusto ko sanang mabinyagan, o hindi mo man masabi, or baka na-stroke ka, or hindi mo masabi kasi na-stroke ka. But you desire to be baptized. Then, yan daw ay valid yan sa paligid ng Panginoon. Baptism by desire. Yung magnanakaw, he was not baptized, but he was baptized in the death of the Lord Jesus Christ by baptism by, diba? He was baptized in the death of the Lord Jesus Christ. Nakaisa niya ng aktwal ang magnanakaw. Kaya hindi natin pwede ikumpara yung sarili natin sa magnanakaw. Kasi tayo, ang ating pakikiisa sa Panginoong Jesucristo is through our baptism. Pero siya, ang baptism is pakikiisa natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Ang magnanakaw, nakaisa niya ng aktwal ang Panginoon Jesucristo sa kamatayan. Kaya hindi niyo pwede i-quote yung magnanakaw, mga kapatid. Yan. We must be born from above. We must be born, yung kapanganakan natin mula sa Diyos sa pamagitan ng pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. That is why we in the Catholic Church is necessary for us to be baptized, mga kapatid. Yan. Yung wire. Hindi wireless yung microphone ko. Sorry, mga kapatid. Okay. You see, mga kapatid? That's why we must be born from above, anoten, not born again. Kaya maraming mga Katoliko ang umalis sa pagiging Katoliko at umanib sa ibang sekta. Kasi sabihin ng mga kapatid natin sa ibang sekta, naniniwala ka ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Oo naman. Naniniwala.
Naniniwala ka ba? So kung naniniwala ka, babasahin ngayon ng yung mga kapatid natin na ibang sekta, yung John chapter 3 verse 3. Lalo na yung paborito nilang King James Version. King James Version. Sabi dito, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yun yung babasahin. Oh, kailangan mo pala magiging born again. So, yung Katoliko na hindi alam yung pagiging Katoliko niya, oo nga, no? Yung kinakailangan ko pala umalis sa pagiging Katoliko para ma-born again. Pangalan ng sektang ang kanyang pagkaintindi. Kasi may mga separated brethren tayo na ang kanilang sekta talaga, yung pangalan nila is born again. Born again. Mga born again kami. Pero samantala, ang nagmula sa bibig ng Panginoon Kristo is born from above, not again. Ang salitang born again ay sa bibig ni Nicodemo galing. Basahin niyo John chapter 3 verse 3 and saka John chapter 3 verse 7. Unless a man be born from above. And then sa verse 5, unless a man be born of water and spirit. Yung water na yon is by baptism. At yung spirit na yon is kapanganakan na kagagawan ng Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong kumpil. Pagdating sa kumpil, confirmation, diyan ini-impose yung gifts of the Holy Spirit. Kasi without the Holy Spirit, hindi natin magagawang labanan ang laman. Mga kapatid, so that is why we need the Holy Spirit. Hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay without the Spirit. Di ba? Nung nakalagay doon sa sa Psalm 107 verse 20, sa Psalm 100 yan? You send forth your Spirit and they shall created. Okay? Hanapin natin mga kapatid ha. Sa Psalm mo yun yan. Okay. Stop that. Stop. Okay. Okay. Sa Psalm 104 verse 30, mga kapatid. Ano sinasabi doon sa Psalm 104 verse 30? Psalm 104 verse 30. Okay, sabi rito. When you send forth your breath yung tinatawag dito, ruwak. Kasi ang ruwak na ito, binention din yun sa Genesis chapter 1, verse 2. Sabi niyo, when you send forth your breath, ito refer to the Holy Spirit o ruwak, they are created, nalalalang sila. Di ba? Nakita niyo yung connection dun sa John chapter 3 hanggang verse 9. When you send forth your breath, they are created, and you renew the face of the earth. So sa pamagitan ng Espiritu Santo, nalalalang sila. They were created and renew the face of the earth. Kasi without the Holy Spirit,
hindi natin magagawa na mapagtagumpayan ang pita ng laman, mga kapatid. So, nagkakaroon ng panibagong buhay. At ang panibagong buhay na ito ay galing sa Panginoon. Hindi dun sa kagagawan natin, nalilipat ka na ibang sekta, born again ka na. No, it's not. Misinterpretation yun, Nicodemo. So, kapag yan ang ginagamit nyo na pangalan is, mga alagad kayo ni Nicodemo. Yun yung masakit na katotohanan, mga kapatid. Not the Lord Jesus Christ. Kasi kung ang Panginoon Kristo, ang sabi ng Panginoon Kristo, born from above, anoten. Born from water and spirit, through baptism. Kaya nga dito sa sa Mark, mga kapatid, sa Mark sa Gospel according to Saint Mark, ang sabi dito, kaya necessity sa atin sa Catholic Church, necessity yung baptism. Buksan niyo po sa Bible niyo kung may Bible kayo dyan. Okay. Mark chapter 16, verses 16 to the following. Yung sabi dito, mga kapatid, but later, as the 11 were at table, he appeared to them and rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had been raised. He said to them, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes, tignan mga kapatid, whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Tignan magkarugtong yung whoever believes and is baptized will be saved. So, ibig sabihin, hindi lang sumampalataya ka kung hindi kanya kailangang mabautismuhan ka. So, ibig sabihin, necessity ang baptism. No? Whoever believes and is baptized will be saved. Kaya necessity ang baptism sapagkat ang baptism pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. So, kung hindi ka mabautismuhan, hindi ka mabinyagan, hindi ka nakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At ang baptism na yan dapat doon sa magiging valid ang baptism kung doon magmumula sa simbahang itinalaga ng Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi mahirap intindihin mga kapatid. Kaya dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, mga kapatid buksan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 51. Hey, stop that! Sabi dito mga kapatid. Okay. Okay. 1 Peter chapter 3 verse 20. Basahin natin muna sa English mga kapatid. Okay. Nakita nyo na po, 1 Peter chapter 3 verse 21. Yung sabi rito. This prefigured baptism which saves you now. It is not a removal of dirt from the body, but an appeal to God. So, this prefigured baptism, kasi nung una, kung basahin natin dito, dito sa taas na ito yung kinakwento yung pagtungkol sa pagtawid ng mga Hudyo sa dagat na tambo. Di ba? Through water, yung dumaan ang mga Hudyo papuntang Kanaan, naligtas sila sa kanilang mga kaaway because of the water na na-split. Kaya ang sinasabi dito sa verse 21, this prefigured baptism that saves you now, na nagligtas sa inyo. So you see, yung relationship doon sa Mark chapter 16, verse 15, whoever who will believes and is baptized will be saved. Kaya necessity for us ang baptism. Kasi ang baptism, pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon Kristo. So kung hindi ka makaisa sa kamatayan ng Panginoon Kristo, then
Hindi ka magtataglay ng kapanganakan mula sa itaas, mula sa Diyos. That is why we in the Catholic Church, it is very necessity for us to be baptized. Kaya nga sakramento sa atin ang baptism. At ang baptism, mga kapatid, ay katumbas nito nung ginagawa dati ng mga Hudyo na pagtutuli. Ang pagtutuli sa mga Hudyo, for you to be a part of God's covenant people, you must be circumcised after 8 days. Yun yung katapat ng baptism. Sa mga Hudyo, for you to become a part of God's covenant people, you must be circumcised after 8 days. Sa atin, sa Catholic Church, for you to be a part of God's kingdom, of God's family, of God's household, you must be baptized. Kasi ang bautismo, pakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Kristo. So kung hindi ka makakipag-isa sa kamatayan ng Panginoong Kristo, wala kang kapanganakang mula sa Diyos. So kung wala kang kapanganakan mula sa Diyos, then therefore, you cannot enter the kingdom of God. The same with the Jewish people. If you are not circumcised, you will be cut off from the people of God. Kaya kung naalaala niyo si David, nung kinonfront niya si Goliath, hinamak ni Goliath ang Diyos, ang sundalo ng mga Israelita kasi takot sila. And then, di ba, si David step forward to confront Goliath. Nung hinahamak niya na yung mga sundalo ng mga Israelita, ano sabi ni David? Who is this uncircumcised man who defiled the soldiers of the living God? Ginamit niya yung term na, who is this uncircumcised man to defile the army of the living God? Bakit? Sinasabi ni King David, sino itong hindi sakop sa covenant ng Diyos sa kanyang bayan? Napakalaga nun, mga kapatid. Sino itong tao na ito hindi sakop sa God's covenant people? Na i-defile niya, hahamakin niya ang sundalo ng Diyos. Kasi because if you are under God's covenant people, you are under God's protection. You are under God's care. Gaya ganun yung sinabi ni King David, who is this uncircumcised man? Sino itong taong ito na hindi tuli? Na hinahamak ang sundalo ng bayan ng Diyos. Anong ibig sabihin doon? Who is this uncircumcised? Who is this not under the God's covenant people? Ganun, mga kapatid. Nahamakin niya. So ganun. Ganun kahalaga yung baptism. For you to become a part of God's household, you must be baptized. Sa Jewish people, for them to be part of God's covenant people, they must be circumcised. For us to be under God's new covenant, we must be baptized. Not anymore circumcision. Sa atin ang circumcision nowadays is part of hygiene. At para hindi mabuli. Yun sa atin, hygiene na lang yun. It is not anymore part of the covenant. Sa old tradition, sa Jewish people, for you to become a part of God's covenant people, ay kailangan ka nga magpapatak ng dugo through circumcision. Ang Panginoong Kristo na ang nagpapatak ng dugo para sa atin, in our behalf. At paano tayo makipagkaisa doon sa kanyang pagpapatak ng kanyang dugo is through baptism. Ang baptism ay pakikiisa natin sa kanyang kamatayan. At yan ang sinasabi sa Romans chapter 6, verse 3 to the following verses. Hindi na tayo ang magpapatak ng ating dugo. Ang Panginoong Kristo na ang nagpapatak ng dugo for our sake. At paano tayo makipagkaisa doon is through our baptism. Yun yung sinasabi sa Romans chapter 6. That is why baptism
is necessary for our salvation, sapagkat yan ay pakikiisan natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Diyan tayo nagkakaroon ng panibagong buhay, panibagong buhay na galing sa itaas, born from above, anoten, mga kapatid. Stop! Come here. Okay. Yun mga kapatid, that is why ang number one na sacrament natin is sacrament of baptism. Yan yung kumbaga sa parang yung initiation natin. Yan yung initiation for you to be part of God's people. So, kapag nagiging part ka ng God's people, nagiging part ka ng God's covenant people. At yung covenant na yon ng God's new covenant na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom for us. At yan ay itong topic nito ay related pa rin ito sa Easter. Bakit? Sapagkat ito yung purpose ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo at muling pagkabuhay para magkaroon tayo ng panibagong buhay. Kaya nga, ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya nga ang resulta, kapag totoo tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, isinasabuhay natin ang ating pangako sa binyag, mga kapatid. We're supposed to be a new creation. Mga kapatid, we are supposed to be a new creation kung totoo nating pinangangatawanan yung mga pangako natin sa binyag. Diba nung Easter Sunday, Easter Vigil, sinariwa natin at saka nung Easter Sunday, sinariwa natin ang ating pangako sa binyag. Kasi ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away, behold, old things become new. So ang ginamit doon sa Tagalog, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, siya'y bago na. So nakipag-isa. Pag sinabing nakipag-isa ka, hindi ang Panginoong Jesucristo yung makipag-isa sa iyo. Ibig sabihin, kapag ikaw yung makipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ikaw yung mag-adjust. Hindi ang Panginoong Jesucristo ang mag-adjust para sa iyo. Kasi kung sana, kung ganun, ang Panginoong Jesucristo ang makipag-isa sa atin, ang mag-adjust para sa atin, tayo yung makipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, since na banal ang Panginoong Jesucristo, tayo man dapat din ay magpakabanal. Kasi yung pakikipag-isahan natin, yung makikipag-unite tayo sa Kanya, since He is holy, dapat tayo rin ay magiging banal, or else we are not compatible with Him, mga kapatid. Yan. So, ganun. Na kung tunay tayong nakipag-isa sa Panginoon Jesucristo, ay tunay na dapat meron tayong bagong buhay, mga kapatid. Kaya kung hanggang ngayon sinasabi mong Kristiyano ka na, nakipag-isa ka sa Panginoon Jesucristo through your baptism, pero hindi mo isinasabuhay yung pangako mo sa binyag, kaya kahit matagal ka na sa Panginoon, nabinyagan ka lang, pero yung buhay mo ay salungat sa nais ng Panginoon. Di ba? Anong sinasabi doon sa 1 Peter chapter 3, chapter 1? Ang sabi rito? Verse 15. Okay. Verse 14, umpisa, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang mga masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. So you see, dapat ang humirang sa inyo ay Diyos na banal, ay dapat din kayong magpakabanal.
So therefore, mga kapatid, kung tunay tayo nakipag-isa sa Panginoon Kristo, then we're supposed to be living in holiness sapagkat ang ating pinagkakaisahan ay banal. So therefore, we must be holy or else we will not be compatible with Him, mga kapatid. Hi, Mystery of Faith, na late ka. So, yun lang mga kapatid, no? So, shalom. So, sana tandaan po natin na sa ating pag-isa sa Panginoon Kristo ay dapat isinasabuhay natin yung ating pangako sa binyag. Ang tunay na nakipag-isa sa Panginoon Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dati niyang pagkatao, siya'y bago na. So, sana tingnan natin yung ating sarili. Ako ba'y tunay talagang nakipag-isa sa Panginoon? Hindi ang Panginoon na makipag-isa sa atin, tayo yung makipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, hindi pwede na siya yung mag-adjust para sa atin. Tayo yung mag-adjust para sa Kanya. Kung banal siya, dapat magpakabanal din tayo, mga kapatid. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. Salamat po sa mga dalawang share at sa mga nag-tap ng screen, sa 413 na likes, Mr. Faith, Brother Joseph June, The Music Lover, okay, si Alice Pada, si Miss Ilongga, ay day, damo gid nga salamat, nga nag-ari pamati ka man Ritchie Makaluloy, papisaya to si Ritchie Makaluloy. Pero mga pinagpala to siguro si Ritchie Makaluloy lang niya pili to. Noel Noniasa Pontillas. Ayun. Wala si brother Kuya Romy Nonias busy yata. So, yan mga kapatid. Shalom and may God bless us and keep us safe and sound. At binabati din natin yung ating mga silent supporter doon sa Facebook. Okay. Marami mga silent supporter doon. Si Brother Bear Macabenta, si Brother Calix, yung 37 years pastor nag-convert sa Catholic Church. May God continue to give them a miracle, magkaroon ng ganang pagagalingan yung kanyang bahay, kasama si Brother Nobinic Navarro at yung iba pang mga taong malimit nating pray na nawa sa araw na ito. Ingatan tayo ng Panginoon, iligtas tayo, iligtas sa stroke, sa cancer, sa mga hypertension, sa normalize nawa ang ating mga sugar level, cholesterol level, blood pressure level, at iligtas naman tayo ng Panginoon sa kidney failure at iba pang malulubang mga karamdaman at sakit. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, shalom. That is by now. Signing off, my dear brothers and sisters. Salamat po sa lahat.